Amen. Thank you po, Brother Abel, sa napakagandang rendition ng Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig. At saktong-sakto no, sa tema pa rin po ng buwan ng Feb-ibig. Okay, pero hindi po about pag-ibig po yung itatakil natin ngayong gabi. Pero of course, di ba, yung idea ng Panginoon ay kasama natin palagi, ay pagpapakita po ng pagmamahal sa atin po ng Panginoon. Kaya again, salamat Brother Abel. At bago po tayo dumako po sa ating pong mensahe, gusto ko lamang pong batiin po no, yung mga nakasama po natin no, sa conference po nung nakaraang Tuesday po. At salamat po of course sa Heritage Bible Baptist Church Marilao, lahat ng mga members doon, of course sa pangunguna po ni Pastor Carlos Darlucio, Ma'am Babes. Salamat po sa lahat po na naging speakers nung araw po na yon, kami po ay pinagtala po no. At good evening po Pastor Alvin Piedad, nakita po kami niyan sa conference. So good evening din po of course kay Sister Fedelina Lubiano from La Union. Ayan. So from bandang north din po, no? Good evening din po kay Ate Grace. At good evening din po of course kay Sister Jessica Samson. Okay, so tayo po ay dadako na po sa salita ng Diyos. At sana po ready na po tayong lahat na makinig po ng salita ng Diyos. Medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-feasting, kaya I hope maging blessing po ako ngayon po no, sa gabi po na ito, no, sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Ayan po, meron pong nag-chat po dito, pasama po natin sa prayers po patuloy po, no, si Deacon Chito. Deacon Chito, pinagpe-pray ka po namin, no. Pag-pray natin patuloy po ang fast recovery po ng ating pong Deacon Chito. Okay, tayo po ay magbasa na po ng salita ng Diyos. Ang ating pong text ngayon pong gabi po na ito ay makikita po sa Psalms chapter 46. Tulad po ng kwento ko po sa inyo kanina, nag-pray talaga ako sa Panginoon na sana makakuha ko ng message from the book of Psalms dahil gusto ko po maging encouragement po ang devotion po natin ngayon pong gabi po na ito. Kaya basahin po natin ang inimpress po sa akin ng Banal na Espiritu, Psalm 46 verses 10 to 11. Psalm chapter 46 verses 10 to 11. Ang sabi po ng salita ng Diyos, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge." The title of our preaching, our devotion tonight is "The Lord is with us." The Lord is with us. Alam niyo po, ang Psalm chapter 46 ay napakaganda po, napakayaman po na chapter po. When we want to think about the power, when we want to think about the provision, and if we want to think about the protection of the Lord, no? Kapag binasa niyo po yung Psalm chapter 46, mamaya po babasahin ko po yung buong chapter din po, no? Pero kinuha ko lang po yung 10 to 11 as our main text po, no? Na yun din po yung pagbabasayan po ng mga puntos po natin. Pero yung buong chapter po yan, napakaganda po. Just look at verse 1. Yung verse 1 pa lamang po, ang sabi dyan, God is our refuge and strength. Pag sinabi pong God is our refuge, ano pong pinapakita po nun? Ang Panginoon ang ating pong masasandigan. Ang Panginoon po ang ating pong shelter at the time of storm. Ano pong pinapakita po nito? That God is our protector. God gives protection. And He is our strength. Ano pinapakita po nito? God is powerful. Pinapakita yung una, yung God, yung God is our refuge, yung protection na nanggagaling po sa Panginoon. Yung strength naman na pinapakita po sa verse 1, yung power naman na nanggagaling po sa Panginoon. God is really powerful. God is bigger than all of our problems. At sabi doon, no, a very present help. Tumutulong siya sa atin. Na kapag tayo nasa trouble, nandun yung kanyang provision. Nandun yung kanyang pagtulong. Nandun yung kanyang pag-abot. Kaya verse 1 pa lamang po, pinakita na po doon yung power ng Panginoon, yung provision ng Panginoon, and yung protection ng Panginoon. And if we look at the whole chapter, mararamdaman talaga natin ang Panginoon po dito na nag-culminate nga po nung psalmist na sinabi niyang, because of all of these things, you have seen the power, you have seen the provision, you have seen the protection of the Lord. Ang sabi ngayon ng psalmist sa bandang dulo, be still and know that I am God. Tingnan niyo po, basahin lang po natin yung buong chapter po. No? Ulitin ko lang po yung verse 1. Ang sabi po sa verse 1,
God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Pakita niyo po yung power ng Panginoon na pinapakita po sa mga verses po na ito. Verse 7, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Verse 8, come, behold the works of the Lord. What desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in the sunder. He burneth the chariot in the fire. Tapos sabi po ng verse 10 and 11, napakagandang mga verses po na pwede nating panghawakan, nagpapakita, nagpapaalala sa atin that God is powerful, that God is our protector, that God is our provider. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Of course, ito pong psalmist na ito ay yung isa pong Israelite, isa pong Hudyo na nagtitiwala sa Panginoon, sinisecure na hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Pero hindi po masama na atin din pong kunin din po ang pangako ng Panginoon sa mga verses po na ito, sapagkat totoo din po ito sa buhay po ng mga mananampalataya sa panahon po natin ngayon. Na siya din po ang ating provider, na siya po ay powerful sa mga buhay po natin, that He is God Almighty even in our lives, that He will always protect us from evil, from troubles. Kaya pwede natin pangawakan po ang mga verses po na ito. Because God is with us, because the Lord is with us, number one, ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, be still, learn to stop. Matuto po tayong tumigil. Yung word na be still, meron po akong tatlong nakita po doon. Una po, when God says, or when the word of God says, be still, when the psalmist said, be still, ang ibig sabihin po niyan, stop arguing. Kasi po minsan po sa buhay po natin, no? O kaya baka nga madalas nga po sa buhay po natin, no? Na kapag tayo po ay nagkakaroon ng problema, instead of learning to stop and waiting on God, trusting on God, ang ginagawa natin, nakikipag-argue pa po tayo sa Panginoon. My dear brethren, let us stop arguing with God. Hindi pong ibig sabihin ng be still dyan, tumayo ka sa isang corner buong araw at maghintay. Ang ibig sabihin po nito is be calm, calm down, and wait for God. Minsan po kasi, di ba, pag tayo po ay nagkakaroon ng mga problema, pag tayo po ay may sakit, pag tayo po ay nawawalan, pag tayo po ay dumadaan sa iba-ibang sitwasyon ng buhay, ang tendency po ng isip po natin, makipag-argue, bakit ko ito nararanasan? Maayos naman ang aking paglilingkod, nagbibigay naman ako ng sapat, di ba, ginagawa ko naman ng para sa iyo, nagtatapat naman ako, pero bakit ko ito pinagdaraanan? Yan ang tendency po ng tao, makipag-argue. But of course, wala po tayong karapatan na makipag-argue po sa ating pong Panginoon. He knoweth the way that I take. Sabi nga ni Job. Sabi nga ng Romans, di ba? All things work together for good. Sabi ng Jeremiah, di ba? Alam ng Diyos ang ating pong dadaanan. Thoughts of peace and not of evil. Ang sabi po ng salita ng Diyos, be still. Stop arguing. Tumahimik lamang po muna tayo and calm down. Another thing that I understand from the word be still, no? Nakita ko po dito, we have to also stop asking. Hindi lang basta mag-stop arguing kasi minsan nakikipagtalo tayo eh. Lord, ito yung dapat sa akin. Lord, ito yung deserve ko. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ako ang Diyos para mag-determine kung anong pagdadaanan po natin. Hayaan natin ang Diyos ang maglatag po ng ating pong daraanan. Be still. Stop asking God.
Yung idea po ng asking dito, yung kini-question natin ang Panginoon. Yung kini-question natin yung operasyon ng Panginoon. Now, I understand na kapag tayo mga nasa mahirap na sitwasyon, sometimes we ask God, Lord, bakit kaya ito nangyayari? Of course, in the sincerity of our heart, the Lord understands our sufferings. Pero ang gusto kong i-point out dito, yung kine-question natin ang Panginoon, as if na walang karapatan ang Panginoon na idaan tayo sa apoy, na idaan tayo sa pagsubok. Sa buhay po natin, marami po tayo mga katanungan. Of course, we want the answers right away. We want all this, yung questions natin, di ba, mawala lahat ng questions, masagot lahat ng katanungan natin. Yan ang gusto po natin, right away. Yung wag tayong mangapa. Pero imagine nyo po, kung sasagutin ng Panginoon agad lahat ng katanungan natin, kailan po natin i-apply ang ating pong pananampalataya? When can we apply our faith? In the time that we would like to question God, why don't you apply your faith in God? Yan po yung panahon para pagkatiwalaan natin ng Panginoon. God will show His answers in the right time. In His time, God will answer. Hayaan nating ilagay ng Panginoon sa tamang panahon ang kanyang kasagutan. Huwag nating madaliin ng Panginoon. Now I understand. We will ask God, Lord, bakit po kaya ito nangyayari? Again, in the sincerity of our hearts, the Lord understands our sufferings. But we have to keep on following and trusting God. We have to apply our faith. Kasi dyan po tayo lalago. Dyan po tayo titibay. Dyan po lalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon. Nakita ko rin po, hindi lang stop arguing. Hindi lang stop asking in the sense of questioning the operation of God. Be still further tells us to stop being afraid. Huwag po tayong matakot. Yes, ang isa po nakakatakot sa buhay po ng tao, yung kinabukasan. Bakit po? Because we don't know what will happen tomorrow. Maybe we have our plans for tomorrow. Maybe everything is settled. Pero yung nakakatakot po, what if something happens tomorrow that will prevent us from doing the things that we would like to do? Be still, Christian. Be still, my dear believers. Stop being afraid. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating pong kinabukasan. Maybe right now we are facing oppositions. Maybe right now we are undergoing hardships in life. Pero ang gusto po ng Panginoon ipaalam sa atin ngayon po, be still and don't be afraid. Just trust God. Don't worry. Laging nandyan ang Panginoon para po sa atin. The Lord is always with us. Alam niyo po, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ang Panginoon po ay nasa atin na pong buhay. At kung ang Panginoon po ay kasama na po natin, ang sabi nga po ng Romans chapter 8, if God be for us, who can be against us? Kung tayo po ay nasa atin na po ang Panginoon, sino ba po magiging against po sa atin? We just have to place our faith continually in God. We just have to keep on trusting God. We just have to keep on following the Lord, because the Lord is always with us. The Lord is always looking for us. Lagi niya tayong tinitignan. All we have to do is to learn to stop. Be still. Hayaan mong kumilos ang Panginoon sa buhay niyo po. Hayaan pong kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Hayaan po natin ang Panginoon ang magdala sa atin sa tama pong landas. Meron po isang young people po, no, na nag-overthink po siya. Lumapit po siya sa akin. Ang sabi niya, meron daw siyang hindi napasa na isang requirement sa school na pwede niyang ikabagsak. Honors po siya, no? May honors po siya sa school. At lumapit siya sa akin na nag-overthink po siya sa bagay po na ito. Ang tanong ko po sa kanya, nag-pray ka na ba? Sabi niya, opo PNG, nag-pray na po ako. Sabi ko, kung nag-pray ka na, then be still. Don't doubt God. Tumigil ka na, tumahimik ka na. Magtiwala ka sa Panginoon. Minsan yan na po ang kailangan natin. Ipag-pray ang lahat ng ating pong sufferings. Ipag-pray ang lahat po ng ating pong mga burdens, ang lahat po ng problems, and let God do His part. Sabi nga po, di ba? Do your best and let God take the rest. Hayaan po natin ang Panginoon. Be still. Be still lang po mga kapatid. Learn to stop.
Because God is with us. Because the Lord is with us. Number 2 po, because the Lord is with us. Number 1, learn to stop. Be still. Number 2, learn to submit. Ang sabi po nung second na kataga po doon, know that I am God. Be still and know that I am God. Tumahimik ka muna. Calm down, my child. Be still. And know that I am God. Ang pinapakita po ng know that I am God is to submit to Him. We have to be under the leadership of God. Alam niyo po, madalas po sa buhay po natin, we take control of our lives. And we lead ourselves to problematic situations. Tayo po yung kumukontrol po sa buhay po natin, but that's wrong. Magmula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hindi na po tayo dapat nabubuhay sa ating pong mga sarili. Dapat po, nagkokontrol na po sa buhay natin ay ang Panginoon na po. Because the Lord is with us, we have to learn to submit to Him. Let God steer the wheel. Diba, kumbaga, kung siya yung tsupel, dapat siya yung tsupel ng ating pong buhay. Hayaan mong Panginoon ang maglagay sa atin sa tamang landas. Hayaan mong Panginoon ang mag-drive sa atin. Parang ganun po yung ibig sabihin po nun. When we say, know that I am God, it means acknowledging the leading of God. Yung leadership ng Panginoon, yung authority niya po sa buhay po natin. Ang problema po ng marami po mga Kristiyano, lagi po tayo pumipiglas sa kalooban ng Panginoon. Ang gusto po natin, yung kalooban po natin, pero hindi yung kalooban ng Panginoon. Ang mangyayari po mga kapatid, pag patuloy pong kalooban natin na nasusunod, masasaktan po tayo. Pag kalooban po ng Panginoon, yan po ang may kapayapaan. Pagkalooban ng Panginoon, yan po ang may kaligayahan. Pagkalooban po ng Panginoon, yan po ay may kasapatan. Kaya huwag po tayong ilagay natin sa kalooban po natin. Matuto po tayong magpasubmit sa ating pong Panginoon. Now, there are temptations all around us. May mga tukso po. May kasalanan po sa paligid natin. Nandyan po ang kaaway. Ang gusto ng mga yan sa paligid po natin, wag po tayo magpasubmit sa Panginoon. Pero ang paalala po ng salita ng Diyos, alamin mo na siya ang Panginoon. Alamin mo na siya ang Diyos. Learn to stop. If there are problems in your life, kung wala tayong kapayapaan, nawa maalala natin po ang mga verses po na ito. Tumigil ka muna. Calm down. Stop overthinking. Pray. And know that He is your God. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Believe in the power of God. Believe in the protection coming from God. Believe in the provisions na hindi nagkukulang, na hindi nalilate. Naniniwala po ba kayo doon na ang provisions sa Panginoon hindi nagkukulang? Sabi ng Biblia, His grace is sufficient. Ang biyaya niya ay sapat. Alam niyo rin po ba na hindi nalilate ang Panginoon? Alam niya ang perfect timing? Kung alam natin na ganyang klase ng Panginoon ang meron tayo, ba't hindi tayo magpasubmit? Ba't hindi po tayo magtiwala? Alam ng Panginoon kung saan tayo lumalakad. Alam ng Panginoon yung problema natin. Alam ng Panginoon yung suffering natin. Alam ng Panginoon yung pain natin. Alam ng Panginoon yung needs po natin. And He will answer in the right time. He will provide in the perfect time. You just have to submit in His will. Alam ng Panginoon, lahat ng yan sa buhay po natin. We just have to trust Him. Because siya po ang Diyos and we are not God. Huwag natin ilagay natin sa posisyon ng Panginoon. Ang Panginoon ay Panginoon at hindi po tayo ang Panginoon. So hayaan po nating pagkatiwalaan natin yung ating pong Panginoon, yung ating pong Ama na patuloy pong nangangalaga po sa bawat isa po sa atin. Sabi po, be still. Kung may problema, stop. Pray. Kneel down. Talk to God. And then kapag nag-pray na tayo, know that He is God. Magtiwala tayo sa Panginoon. Place your faith in the Lord. Ang sabi po sa James chapter 1, dapat ang pananampalataya po natin ay hindi parang mga waves tossed to and fro, di ba? Na hindi tayo dapat double-minded. Dapat ang pananampalataya po natin ay talagang we have to believe that God will do it.
We have to believe that God is powerful, that God is our protector, that God is our provider. Be still and know that He is God. Be still and know that I am God. Din po sinasabi po ng verse po natin. Bakit? Because the Lord is with us. Learn to stop. Learn to submit. And last point po, learn to see. Buksan po natin ang ating pong mga mata. At hindi ko po ibig sabihin nito is just the physical sight, okay? But our spiritual eyes as well. Buksan po natin ating pong mga kamalayan. Learn to see that He will be exalted in the earth. Ang sabi po ng Bible, di ba? Be still. Ang sabi ng Psalms 46, be still, learn to stop, and know that I am God. Learn to submit. Siya ang Diyos. Magpasubmit ka. And learn to see, I will be exalted. Kapag sinabi po yung I will be, that is a statement of assurance. A future tense, no? Futuristic po yan. Ibig sabihin, a statement of assurance in the future. Ang sabi niyan, I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. We just have to expect the glory of God. Sa lahat po ng pinagdaraanan po natin, tandaan nyo po, idinadaan tayo ng Panginoon sa iba-ibang mga sitwasyon. Ano po ang dulo niyan? Upang mapatatag ang ating pong pananampalataya, upang lumago tayo sa ating pong spiritual, at higit sa lahat, upang maitanyag ang pangalan niya. Ang lack of faith po, it will blind us from seeing God's sovereign power. It will blind us from seeing the wisdom coming from God. Ito po ang tandaan po natin na prinsipyo po na galing po sa Biblia. God will always be exalted. No matter what, hindi mababawasan ang glory ng Panginoon. Hindi mapapababa ng kahit sino ang glory ng Panginoon. He will always be exalted. He will always be glorified. He will always be victorious. Bakit po ang isang Kristiyano nag-fail? Kasi lumalayo sa kalooban ng Panginoon. Lumalayo sa leadership of God. Lumalayo sa leading sa Kanya ng Panginoon. Now, if we just go back to the will of God, kahit anumang pagdaating sitwasyon, maniwala po kayo sa akin. Maniwala po tayo sa sinasabi ng Panginoon. Learn to see that God will always be exalted in our lives. Kaya kapag tayo po'y dumadaan po sa mga matitindi pong mga pagsubok, be excited. Bakit po? Because someday, God will be exalted in you. You will be victorious. Kasi hindi pa din maging talunan ng Diyos. It is a sure promise by God that something will happen in the future. Something good will happen someday. Tingnan niyo po, sa Psalm chapter 19 verse 1, tingnan niyo po yung prinsipyo po na itinuturo po ng salita ng Diyos, no? Sa Psalm chapter 19, verse 1, ang sabi po ng salita ng Diyos, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. So, pinapakita po dito that the heavens already declared His glory. Dineclare na po ng kalangitan, ng creation, ang glory po ng Panginoon. Ngayon po, tayo pong mga tao, we also have to declare the glory of God all over the earth. Kaya nga isa pong pribilehiyo, again sabi ko nga po, ang lahat na sa paligid natin, it's already declaring the glory of God. It's up to you, my dear Christian, to declare the glory of God in your life. It is a privilege po that God would be exalted in my life. That God will be exalted in your life. Isa pong pribilehiyo po yan. Alam niyo pong napakaganda pong sitwasyon sa buhay po ng mananampalataya. Ang makita po ng mga tao na praiseworthy ang Panginoon. You know, ang ganda po nun na people will see God as praiseworthy because of us. Yung tipo mga testimony po na dumaan sa paghihirap, nagtiwala sa Panginoon, itinawid ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, yan yung magiging testimony po natin so that others will see how great our God is. Kung dumadaan po tayo sa mga pagsubok, maging excited po tayo na tayo po ay ilalampas din po ng Panginoon dyan.
Pagpapalain din tayo someday ng Panginoon. Wag lang tayo po manghihina. Wag lang po tayo susuko sa Panginoon sapagkat hindi po tayo susukuan ng ating pong Panginoon. He will always be there. He will always be exalted all over the earth. Ang kailangan mo lang kumapit sa Panginoon. Kumapit sa leadership ng Panginoon po sa atin. Be still and know that He is your God. Yung kwento ko po na young people po, no? Na nag-overthink siya, nag-pray. Sabi ko, nag-pray ka na ba? Kung nag-pray ka, magtiwala ka sa Panginoon. Okay? Manahimik ka na, magtiwala ka sa Panginoon. Stop overthinking. Have faith in God. Alam niyo po, kakapon po, tuwan-tuwa po siya. Yung kanya pong, sabi nga, di ba, meron siyang isang hindi napasa na requirement na pwedeng maging cause ng pagkalaglag niya sa honors, no? Kahapon po, nag-chat, nung gabi po na yon, no, nag-chat po siya sa teacher niya, nagmakaawa po siya. Tapos nag-pray po siya. Okay? Kahapon po, tuwan-tuwa po yung young people po na yon. Bakit po? Pinakita sa akin, yung reply po ng teacher, sabi niya, nakita kong sinseridad ng request mo, binibigyan kita ng isa pang araw para i-fulfill yung mga requirements mo. Alam niyo po, ang sabi po sa akin ngayon ng young people, siya lang daw po ang pinagbigyan ng teacher po na yon. Sabi ko, hindi mo ba nakikita? Favor sa'yo ng Panginoon yan. Ano ngayon ang makikita po dyan? Pananampalataya mo sa Panginoon at pagkatanyag ng pangalan ng Panginoon. Ng Panginoon po talaga kumikilos pag tayo po'y nangangailangan. Ngayon po tuwan-tuwa po siya, napasa niya po yung lahat ng requirements niya at pati yung teacher niya, syempre of course, di ba? Nakita po yung puso niya na talagang gustong makakuha po ng matataas na grades. Sino pong kumilos po nun? Sino pong kumilos sa puso po ng teacher niya? Panginoon po yun. Kaya pag Panginoon na po ang ating pong nalapitan, huwag na po tayong mag-alinlangan. Tayo po'y manindigan sa Panginoon. Sapagkat tayo po ay tutulungan ng ating pong Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, ang dami pong mga unbelievers. Sana po makita po natin sana po makita po ng mga tao sa paligid po natin, di ba, na totoo ang Diyos sa buhay po natin. Huwag nawa po sa panahon ng problema po natin, ang makita pa ng iba, parang walang Diyos. Sana po sa panahon ng problema natin, ng persecutions, ng oppositions, ng trials, ng afflictions, sana makita po sa atin ng mga nasa paligid po natin na totoo ang Diyos sa buhay po natin. He will be exalted. Learn to see that God will always be victorious. Someday, all of the earth, pagdating ng Panginoong Hesus, someday, all of earth will exalt God. At yung mga hindi naniniwala sa Kanya, they will be ashamed, they will be punished. Kung ganyan po ang ating pupuntahan in the future, sino ka, sino ako, para wag magtiwala sa Panginoon. Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Be still, learn to stop. Know that I am God. Learn to submit. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Learn to see. Ano po yung dapat natin tingnan dito? That someday, God will make you victorious because He is always victorious. Kaya sana nakikita po natin po ang mga bagay po na ito. Alam niyo po, sa Matthew chapter 1 verse 23, napakaganda po ng nakasulat po doon. Sabi po, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son. Of course, that is the Lord Jesus Christ. And they shall call His name Emmanuel, God, and which being interpreted is, God with us. Tayo po ay nasa Panginoong Hesus na. Bakit pa tayo nag-worry? We are already with Jesus. Jesus is already in our hearts. Why do we have to worry? Be still and know that He is God. Be still and know that the Lord is with us. He is our Emmanuel, God with us. Nawa po, ito po ay nagbigay po ng inspirasyon sa bawat isa po sa atin. Tayo po sa gitna manalangin. Dear Father in heaven, thank you Lord for the opportunity to preach your word. Nawa Panginoon, ito po ay magkaroon ng impact sa lahat po ng makakapakinig at nakapakinig, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay patuloy po kayo magtiwala po sa inyo. Kung may mga dumadaan po sa problema, pagsubok, kakulangan, Panginoon, nawa, ito po ay magtulong po sa amin na patuloy po magtiwala. We have to learn to stop, not argue, not ask, not be afraid, O God,
na sana, Panginoon, patuloy po kaming maging still and wait for your operation, O God. Wait for your way, O God, for your process, O God. Learn to submit to you, O God, na talaga magtiwala kami sa leading niyo po sa buhay po namin, sa kalooban niyo po sa amin. And learn to see, O God, that you will always be victorious. Na kapag kami po, Panginoon, ay nanandigan po sa inyong kalooban, ay hindi pwedeng kami po ay mapasama, kundi kami, Panginoon, ay mapapabuti, Panginoon. Lord, palakasin niyo po kami, patatagin niyo po kami. Salamat, Panginoon, at hindi niyo po kami iniiwan, at hindi niyo po kami iiwan kailanman. Nawa, Panginoon, ang mensahe po na ito ay lalo pong magpalaki ng aming po pananampalataya po sa inyo. Salamat, Panginoon. Ingatan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, maraming salamat po sa lahat po ng sumama po ngayong gabi po sa ating pong feasting. I-share po natin patuloy po ang video po na ito. Baka po may mga nangangailangan po, may kakilala po kayo nangangailangan ng mensahe po na ito. Nawa, ito po ay magbigay din ng kalakasan po sa kanila. Again, salamat po sa lahat po ng kasama po natin. Nawa po, naging blessing po sa ating lahat ang mensahe po na ito. God bless us all. Good evening po.